Mga idol, anong nangyari sa LA Lakers kanina mga idol? Bakit na-force pa ng Game 6 mga idol sa home court pa ng Rockets, no mga idol? Paktay na DI mga idol. Hay nako, akala ko kanina ay talaga namang matatapos na itong round 1 na to mga idol. Yung pala, nagkakamali pala talaga ako, no? Sa mga pinagsasabi ko rito mga idol, dahil alam nyo mga idol, no, na talagang biglang nabuhayan ng Houston Rockets kasi nga nag-move on na sila kay Kevin Durant mga idol, 'di ba? So 'di ba, ito nga sa Game 6 o Game 7, sa Game 6 maaari baka maglaro pa yan si Durant, 'di ba? Or kung ma-force pa ng Game 7 mga idol, maglalaro talaga yan si Kevin Durant. Obligado maglaro yan si Kevin Durant mga idol. Kasi nga, chance na nila 'di ba? Kung ma-force nila ng Game 7, 'di ba? Chance na nila to, no, para makalaban ng OKC, which means mga idol, no, parang ito nga lumalabas na grabe. Kita nyo naman kung gaano kalakas ang OKC mga idol, 'di ba? So, kung makakatapat talaga to ng LA Lakers, sa tingin ko mga idol, para nakakapagdalawang isip to mga idol, no. Makakatapat nila ang OKC. So, pero pag-usapan muna natin mga idol, no, kung bakit natalo ang Lakers dito sa game na to mga idol. So, maraming posibilidad, no, kung bakit, no. Isa na diyan mga idol ay alam nyo na mga idol, tingnan nyo naman ang offense, no, ng Lakers dito mga idol. Tingnan nyo si Austin Reeves dyan, binigay kay LeBron. Okay, umpisa muna natin. Tingnan nyo tong offense na to mga idol. Open, pack, di nakashot sa 3. Okay, rebound ulit, Ayton, good job. Tapos dito naman kay LeBron James, natin gagawin ni LeBron. Okay, muntikan pa ma-turnover. Okay, kay Austin na naman. Austin, anong gagawin mo dyan? Syempre 2 seconds na lang yan boy, kaya tinira niya na. So nakuha na naman, no, ni DeAndre Ayton yung bola mga idol, 'di ba? Naghanap ng papasahan, pinasa kay Austin Reeves. Kita niyo din drive ni Austin. Okay, ang ganda nun. Ang ganda nun, ha? Ang ganda nung anong yon. Behind the back pass na yon, napapalapak si Luka. Ay kaso nga lang hindi pa na diretso. O ano nangyari na naman? Nasira yung play. Naghanap ng papasahan, pinaasa kay LeBron. At yun na nga, nagawa ng force shot. At ang kinalabasan ay buti na lang nakakuha ng 2 free throw, no? So, imagine that, yung mga ganung play mga idol, which is talagang nasasayang dito sa opensa, no? Opensa ng Lakers mga idol. Kaya sigurado ako mga idol, napansin nyo rin yan kanina, no? At talaga, marami silang missed opportunities para maitay yung game kanina. Tulad na lang dito mga idol. Ito, 88-83 mga idol. Check nyo to 88-83 ang score dito mga idol. Dito na nabubuhayan sana ng Lakers mga idol. 3 minutes na lang, under 3 minutes na lang 3 minutes na lang yung natitirang oras mga idol. So tignan mo kung anong ginawa ni LeBron mga idol. Okay, nag-drive, okay, naipasok niya, 'di ba? So 3 na lang, shinob pa niya si si Şengün. Si Shepherd. Si Reed Shepherd, 'di ba? Kasi alam nyo, lakason talaga yung si Reed Shepherd na yun mga idol Okay. Huling-huli sa camera. So, yan, okay. Nagdidiwag ng Lakers dito mga idol kasi 3 na lang ang kalamangan ng Rockets. Anong kasunod na nangyari nito mga idol? Dito kayo mabibigla, okay? Anong kasunod na nangyari dito mga idol? Siba, shinob niya si Shepherd. Tignan nyo kung anong gagawin nitong si Reed Shepherd na to mga idol. Pagkatapos ng sadya na yun, sadyang bira ni LeBron mga idol. So check nyo yan, okay? Naka-score lang naman itong si Reed Shepherd mga idol, back to back. Ang nangyari pa rito mga idol, ayan si Reed Shepherd. Ang nangyari pa dyan, dito tignan nyo Tignan nyo, ayun no. Naagawan pa si LeBron mga idol, di open lane yan. Wala. So, doon na naman napangiwi ang Lakers mga idol. So, ibig sabihin talaga mga idol, kumo-close game naman ng Lakers mga idol, no? Pumapalag naman sila. Kaso nga lang mga idol, sinasabi ko na nga ito kapag ang mga ibang player ng Lakers tulad nila Luke Kennard, tulad nila si Austin Reeves bumalik pa, pero ano nangyari? Walang trigger Tapos si Ayton lang mas medyo maganda-ganda pinapakita mga idol no? Tsaka si ata yun,
gumaganap dito mga idol. Yun si Hachimura, 'di ba? Nakaka-corner threes, 'di ba? So pero yung iba, yun nga, yun sila Marcus Smart parang tumahimik na naman mga idol. So ayun nga ayun ang nagiging kahinaan ngayon ng Lakers. Sinasabi ko na yan mga idol, na kapag hindi nila rhythm, no, dun nangangailangan ng Luka Doncic mga idol at Austin Reeves. Kaso nga lang, pagdating sa scoring, tingnan mo, na short sila mga idol. Pero sa tingin ko kung meron pang umaano sa ano niyan, umi-score pa sa Lakers niyan, sigurado mga idol. Sigurado talaga na kanila na ang panalo mga idol. Kasi yun lang naman, doon lang naman sila naging short 'di ba? So Luke Kennard data 1 point nagawa 30 minutes nyari, 'di ba? Dapat nakapag-produce man lang sila, 'di ba? Kahit 15 points and up, 'di ba? O kaya 10 points pataas, 'di ba? Yun ang nagiging hindi ko alam kung nahihiya ba siya rito kay Austin Reeves, no? So ayun nga, may green light naman si Austin. Nakuha niya naman yung green light. Problema naman kay Austin, hindi rin makatutok. Wala rin tutok. O, 'di ba? Yun ang sinasabi na kailangan talaga ng relevant scorer, which is yun na nga nasa katauhan ni Luka Doncic mga idol, 'di ba? So sa tingin niyo kung nandiyan si Luka Doncic, hindi mangyayari yan. Kasi yan, relevant na scorer yan, talagang siya yung mahina na yung 20 points dyan dito kay Luka Doncic, 'di ba? Tapos nangyari na sa Dallas yan dati, 'di ba? Binuhat niya yung Dallas, kaso nga lang wala, tinrider siya ng Dallas. Tintrade siya sa Lakers, which is yun naman talagang kailangan ng Lakers. Ang kagandahan lang dito, pagdating sa scoring, may maasahan ka. Depensa, wala akong masabi sa Lakers mga idol, the best pa rin. Malakas ang depensa ng Lakers kasi hindi naman basta-basta nakaka-score din tong Rockets. Ang problema lang talaga mga idol, wala silang hulog, 'di ba? Kanina. Kaya ayun ang pinakamalaking problema nila. Tapos si LeBron naka-turnover pa siya sa, alam niyo na yun, dito naka-turnover pa siya. Kailangan ng Lakers ng score dito mga idol. Kailangan ng Lakers diyan. Okay, naka-turnover siya, 'di ba? Anong nagawa ni Shepherd mga idol? Nakagawa ng 4-point play, 'di ba? Magkasunod mga idol. So tatlo na lang ang lamang nila doon, ha. So one lang yun, one shoot na lang, isang shoot na lang mga idol, makakatay na yung Lakers mga idol. Ngayon wala na naman, tapos naghabol na naman sila. Kaya yun, anong nangyari? Nang ganun, hahabol, didikit, tapos biglang makakagawa na naman yung Rockets, wala na, hindi na sila pinagbigyan, 'di ba? Yung mga sumunod na sealed na talaga nila yung game mga idol nung lumamang sila ng syempre pag under 2 minutes na lang, wala na talaga yun mga idol. Tapos nasa ating lamang nila 5, 7, ganun, 'di ba? Talagang sealed na talaga yon mga idol. Mahirap nang anuhin. Buti sana kung Stephen Curry, tulad niya yun, 'di ba? Makaka-trigger yung Stephen Curry ka, makaka-trigger ka ng quick 3. Malamang sa malamang, ayun na nangyari kanina kay Austin eh. Hindi niya naipasok yung quick 3, 'di ba? So 6 points ang lamang noon ng Rockets. So ibig sabihin pag napasok niya yun, di isa na lang, isang play na lang, siguradong makaka-all na sila, 'di ba? Maaring ma-force pa ng OT, overtime. Kaso nga lang, lumamang na ng 7, ganun, wala na. Talagang hindi na nila kayang habulin. Kung mag quick trigger man sila, ubos na rin yung oras mga idol. Kaya yun nangyari sa kanila kanina, 'di ba? Ganun. Kaya doon sila masyadong umiyak mga idol. So ito naman si LeBron, naglabas ng sama ng hindi naman, wala naman siyang pakialam. No, I don't care about this ish like that, bro. As one of the young guys that question, I'm too old for that. Yung ito nga sinabi ni Jabari Smith na yung Rockets nga daw ay ang better team, no? Malupit na team. Tapos ito pa mga idol si LeBron, pinagsabihan niya rito, si Alperen Sengun, no? Don't say that, no? Siguro yun na nga, soft ass tall guy. Diba? Sa bagay, alam nyo ba mga idol, syempre kung kapanahunan pa to ni LeBron, Miami tsaka sa Cavs, nako, Diyos ko, baka hindi nila kayanin to si LeBron. Kaso yun na nga yung talaga ng Lakers mga idol, naging problema. Kaya yun, siguro sa next game nila mga idol, no, yun ang dapat nila i-improve, 'di ba? Yung tawag nila, yung presence nila mga idol, no. So kung makikita nyo naman din, talagang sa plus minus may mga negative din sila mga idol. Marami negative dito kasi sa mga ball possession pa lang na sa crucial game, talagang hindi na nila na i-shoot yung bola mga idol, 'di ba? So dapat
kung na-shoot man nila yon isa, 'di ba? Pinakita ko sa inyo kaninang play, di mas maganda sana yung rhythm nila, 'di ba? Hindi sila nahuhuli dito sa Rockets. Maaring makalamang pa sila dun kahit isang puntos. Kaso nga lang hindi ganoon yung nangyari mga idol. So, dito napapasok talaga si Luka Doncic. Okay? So, yun na nga. Maaring sa first to 3 game talaga hindi nila kinakailangan si Luka, pero this game mga idol, kailangan na nila ngayon mga idol. Dapat mag-prepare na siya, hindi yung basta papasok pa rin siya sa laban sa OKC. Di mangangapa na naman siya ng ilang game, dalawang game, 'di ba? Mas maganda nang pinapasok tong si Luka mga idol kasi tulad niyan, baka ganun mangyari siya kay Austin, 'di ba? Pagpasok ni Austin, akala natin boom agad, 'di ba? Hindi naman ganun. Nangapa pa rin si Austin, no, 'di ba? Yung ring hindi na nasipat ng nasipat ng tama. Kaya 'yan, pag crucial, hindi 'di ba dati si Austin pag alam ng ganyan mga crucial game, alam niya kumakana na 'yan 'di ba? Sa season regular season. Ngayon wala, hindi niya nagawa kasi galing siya sa injury, 'di ba? So mahatagal niya sigurong hindi nahawakan yung bola, tapos bigla na lang pinasok, 'di ba? Nagkagulatan 'yon. 'Yun na, pag crucial wala na. 'Di ba? Sayang yung isang game mga idol, 'di ba? Na dapat na uunat yung nila, team chemistry. Okay, goods naman ang ng Lakers, pumapalag mga idol. Kaso kung ganyan na ipapakita nila sa Oklahoma, wala talaga mga idol. Sigurado papalag sila, pero siguro 3-2, hindi, ang niyan, pa 4-2. Ganun, maaari sila makano ng 'di ba? Sa prediction natin. Pero kung ganyan talaga mga idol, hirap na hirap sila sa Rocket. Paano pa sa OKC mga idol? Grabe 'yun. Grabing team ng OKC mga idol. Hindi nga pinaisa yung nila, 'di ba? Nakatapat nila Talagang pinakita nila na sila yung world champion o NBA champion mga idol, 'di ba? Kung naman, pero maganda tong test para sa Lakers mga idol. Napakagandang test nun kasi pag nalampasan nila yan, OKC, mahal ba, mabaliktad nila yung laro. At sila talaga yung diyan, tumagos talaga sila dito sa OKC. Sigurado. Malaki yung nila, tsansa nilang makakatapat na lang naman nila diyan. Sigurado ko diyan, Boston Celtics 'yan, Cavaliers. May hulog din yung Cavaliers. Tapos yung isa pa, kung sinerte-serte, Magic, 'di ba? Yung mga yan, makatapat nila sa finals. Yun nga. Kung hindi sila makatagos, wala. Bawi na naman next season, mga idol. So, which is, nagiging delikado pa rin para sa Lakers, mga idol. Kasi, yung possibility na si LeBron, lumipat, di ba? Nandoon yung possibility na iwan niya yung Lakers, mga idol. So, sayang yung season run, no, ng LA Lakers, mga idol. So, yun na nga, napapakwento na tayo, mga idol. At, kung gusto niyo ng mga ganitong, ganitong mga topic mga idol tungkol sa Lakers, 'di ba? Mo na yan, subscribe mo na yan, idol, wag ka na mahiya. At syempre mag-iwan ka ng comment diyan, no? Wag lang mga bad comment mga idol. Yung mga syempre may mga sense naman na comment, wag yung 'di ba? Para kang para kang mga away ng ba? Pwede kang bigay ng opinion mo diyan, 'di ba? Opinion mo, isagad mo na kung ano nakikita mong insight pagdating dito sa Lakers o dito sa Houston Rockets. Ano bang dapat gawin ng Lakers, 'di ba? Sa akin lang, na para gawin ng Lakers, mga idol. Maging consistent sila pagdating sa scoring. Doon sila na-shoot lalo sa fourth quarter. Yung game 3, laglag pa sila noon Yung game 3 na yun, sinuwerte pa sila noon kasi nga ang lala ng ginawa ni Shepherd, 'di ba? Tignan mo yung ginawa nila kanina. Binarikadahan na ni Sengun si Shepherd, 'di ba? Para hindi na ma-pressure ni LeBron, 'di ba? Ibig sabihin, nadapa na sila sa pagkakamali, kaya 'di ba? Na-counter na nila. So, yun lang mga idol. Peace sa inyo lahat.